Salamat, anak. Ang lugaw ay dumikit sa palayok na nasunog. Inay, napabayaan ko po ang lugaw dahil po nakakalaro. Ayos lang iyon. Kahit papaano ay napagsilbihan mo ako. Nay, ako na po ang gagawa ng gawaing bahay. Isang araw ang nakalipas. Inay, nasaan po ba ang posporo? Hanapin mo. Nandyan lang iyan sa tabi-tabi. Inay, nasa naman po ang sandok. Naway magkaroon ka ng maraming mata at nang mahanap mo ang mga bagay na hinahanap mo nang hindi ka ganun lang parang sa akin. Lalabas po muna ako. Hindi ko po kasi makita ang pinagamitan. Bina, nasaan ka na ba? Napilitan si Aling Rosa na bumangon at makita ng kanilang hapunan. Ngunit hindi pa rin bumabalik si Ina. Dahil na rin sa kanyang kalagayan ay nahirapan siyang bumangon para ipagtanong ang nawawalang anak. Nakita mo ba ang anak ko? Magalaw. Ay! Ay, yeah, sorry. Yan ba yun? Wait lang. Nakita mo ba ang anak sa Sifina? Hindi pasensya na. Ano ba yan? Gulo? Nakita mo ba ang anak sa Sifina? Hindi pasensya na. Sabay. Excuse me. Nakita mo ba ang anak ko sa Sifina? Hindi eh. Pasensya na. Ilang araw pa ang nakalipas, ngunit hindi pa rin dumadating si Tina hanggang sa dumating ang araw na may liwagang halaman na tumubo sa bakuran nilang silaan. Anong klaseng halaman kaya ito? Mabalik ko. Aalagaan ko na lang ang halaman ito hanggang sa magbunga ito. Nang magpabunga ang liwagang halaman, ulat ay masa na makita ang bunga na hugis ulam ng tao na napapaliguran ng maraming utang. Ina, anak, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Kung nagtiyaga ka lang sana sa paghahanap, hindi ka sana nagkaganyan. Anak, bakit? Kumuha lang ng lumuha si Aling Rosa sa anak niya. Naging halaman at tinawag niya ito. Sir, kagulo po ng puno. Ay, ano pangalan ng anak? Iikot-ikot. Yes!